Look up. Tingin lang sa taas. Tingin lang sa Diyos. Focus lang sa Diyos. Yan po ang napakagandang topic natin ngayong umaga. Dito po sa atin pong Daily Devotion Live. At nawa ay samahan po ninyo ako upang matuto tayo sa ituturo ng Diyos sa atin pong devotion ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mavs and welcome po sa atin pong Daily Devotion Live dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page at sa YouTube channel Ate Mavs TV. Nawa ay samahan niyo po ako dahil napakaganda po ng topic natin ngayong umaga. Today is Wednesday, September 10, 2025. Good morning, good morning, good morning. Kumusta po ang inyong araw? Kumusta ang inyong magandang umaga? Ayan, I hope na maganda ang gising natin lahat ngayon. Ang atin pong topic this morning ay kukunin natin ang verse sa Colossians 3 verse 1. Sa Tagalog, yan po ay Colossus 3 verse 1 na kung ganito po ang Bible ninyo tulad ng Bible ko ay nasa page 257 po yan. Yan, ng bagong tipan. Halos nasa dulo na po yan. Kaya madali pong hanapin kung pareho tayo ng Bible. Okay, so basahin na po natin, Sabi po sa New International Version, Colossians 3 verse 1, Since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Sabi naman po sa Tagalog, Colossus 3 verse 1, magandang balita, Biblia. Yamang binuhay kayong muli, nakasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Tunay o Diyos na buhay ka, dakila at makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord, for everything. Maraming salamat, Lord. Nakita namin na silayan muli ang araw na ito. Nawa isamahan mo kami sa aming devotion na ito. Pangunahan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, at ihanda ang aming mga puso, ang aming mga isipan, nang sa ganon, ito ay matandaan namin, matutunan namin, maisabuhay, at maibahagi rin sa iba. Maraming salamat po. Fill us with your love and fill us with your Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Good morning again. So magandang umaga pong muli sa inyong lahat. And I hope na samahan ninyo ako sa atin pong devotion na ito. Ayan, bakit wala? Yun, kala ko wala. Kala ko nawawala tayo sa ating Mavs TV. Naka-live din po tayo sa ating Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Good morning, Ate Marilyn. Magandang umaga po sa iyo. Ayan, so again, ang atin pong verse na pagninilayan ngayong umaga ay kunuha natin sa Colossians 3 verse 1. Sabi po sa New International Version, Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Sabi naman po sa Tagalog, Colossus 3 verse 1, Yamang binuhay kayong muli nakasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, nakaupo sa kanan ng Diyos. Hallelujah. Napakaganda po. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Dito pa lang sa verse na to, napakaganda na ng sinasabi ng ating Panginoon. Ituon natin ang ating pag-iisip sa ating Diyos. Focus, diba? Focus on God alone. At Diyos na si Kristo na nakaupo, no? Sa kanan ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Ang topic po natin ngayong umaga, ang title ay Look Up. Tingin na tayo sa taas. Doon lang tayo dapat lagi nakatingin. Ang ibig sabihin, focus on God alone. Huwag tayong tingin ng tingin kung saan nang hindi tayo madistract, nang hindi tayo mawala sa focus natin kay God. So it's normal
and even understandable to spend our time, energy, and attention to focusing on the here and now. Diba? Talagang hindi natin maaalis, no? Normal po yan at naiintindihan natin na nakakapag-spend tayo ng oras at kalakasan and attention focusing sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Diba? Minsan, mauubos yung buong maghapon mo, lakas mo, time mo, no? Nakakaisip at kakapokus sa napakaraming nangyayari. Mapabahay man yan, sa labas, politika, lahat. Diba? Magulat ka na ubos ang maghapon mo, yun lang ang iniisip mo. Kaya bantayan po natin yung mga bagay na pinopokusan natin, ha? And we're busy after all. We're preoccupied. And when we stop to really think about it, it's difficult to perceive something that's beyond our five senses. But in his letter to the Colossians, Paul encourages the fellow believers to look up. Sabi nga niya ulit, no, ito ibang version naman, sa NLT naman po ito, New Living Translation. Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. So sabi nga po dito, sa verse 2 naman, karugtong nitong verse 1, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Yan. So pinapag-focus ni Paul ang mga Colossians. Ito yung mga mensahe sa church, no? Dahil nawawala sa focus yung mga tao. So gusto niya mag-focus tayo sa Panginoon, sa Diyos na tunay na nagpapala, sa Diyos na tunay na nagpapagaling, sa Diyos na nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Huwag tayong mag-focus sa mga panlupa, sa mga bagay na nandito sa mundo, na lahat naman yan ay pansamantala. Diba? So as you think about Paul's words and the realities of heaven, here are 4 things to consider. Tandaan po natin to, 4 na dapat natin i-consider. Number 1, first, heaven isn't some vague. Yan, hindi malabo ang heaven. Hindi rin yan dreamlike state. No? Hindi yan isang pangarap lang na walang katotohanan. Di ba? Minsan pangarap parang pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Pero ang heaven ay totoo. Sabi dito, it's a real place. Totoo ang langit. Diba? With real people where God is the true King. Pinaniniwalaan po ba natin ang langit na meron tayong uuwian pagdating ng time na tayo mawala na dito sa mundo? Naniniwala ba tayo na ang langit ay prepare ng Lord sa atin para sa ating magiging tahanan sa buhay na walang hanggan? Naniniwala ba tayo na totoo ang langit? Diba? Kasi baka hindi natin ito pinaniniwalaan, ay dapat pong ayusin natin yung mindset natin patungkol dyan. Yan. Okay. So second, anong sabi dito? There will come a day when we will meet God face to face. Wow, hallelujah. Yun talagang nilook forward ko. Yung dumating yung time na ma-meet ko si Jesus Christ. Face to face. Yung makikita ko siya. Siguro, ngayon nga lang na hindi ko pa siya nakikita face to face. At pag nagdadasal ako, sobrang parang feel ko na yung presence niya na parang nakikita ko na siya. At damang-dama ko yung pag-ibig niya. Di lalo na siguro pag face to face, hindi ko mapigilan di siya yakapin eh. Meron nga akong foreign actor na gustong-gustong makita. Lagi ko sinasabi sa anak ko yun. Sabi ko, anak, gusto ko talaga makarating sa Hong Kong no, para ma-meet ko si face to face. Ewan ko matatawa kayo sa akin, pero si Jackie Chan. Bata pa kasi ako, talagang pinapanood ko na yung mga movies niya ng mga luma, yung mga Drunken Master, yung mga ganyan. At sobra akong aliw na aliw sa galing niyang sa mga stunts niya, sa mga ano ba tawag yung sa kanyang mga karate, and hindi ko alam kung anong style ng kanyang pero
sobra po akong natutuwa sa kanya. Hanggang sa edad kong 'to, talagang, sinasabi ko na gusto ko siyang ma-meet face to face. Tao lang yun, gano'n ako ka-excited. Eh, di lalo kay Lord 'no, sabi ko ang Diyos na naglikha sa'kin, sa ating lahat, Diyos na may, ah, Diyos na may gawa ng mga kabutihan sa buhay ko, Diyos na nagpabago sa buhay ko, Diyos na nagmahal sa'kin, Diyos na nagpatawad sa mga kasalanan ko, Diyos na umunawa sa'kin, Diyos na tapat sa kanyang mga pangako, Diyos na hindi ako iniwan, hindi ako pinabayaan, tapos mami-meet ko siya. Parang sabi ko, Lord, ah, I'm excited at gusto ko talaga kayong makita, yakapin, sabihin thank you for everything. Yung nagpapasalamat ka na nga ngayon na kasama mo siya. Tapos makikita mo pa siya face to face. Parang, di ba, ganun tayo minsan eh, pag yung avid fan ka, yung parang artista nga, yung nung araw ha, sa panahon namin nun, nilalagyan pa ng sampagita yung artista. Napupuno na yung bulaklak dito sa katawan nila sa sobrang katuwaan nila na makita ito at makalapit dito. Eh di how much more si God, no? Parang pag naiisip ko yun, sabi ko, Lord, yun ang talagang, at hindi lang yung basta makita kita, kundi sasabihan mo ko ng, well done, good and faithful servant. Na pasado ko, no? Yung talagang natuwa ka. Natuwa ka rin sa akin. Yung excited ka rin makita ako kasi ito yung anak ko na sobrang sumunod sa akin. Kaya naman na habang nandito tayo sa lupa, gawin natin yung best natin na makasunod sa Panginoon. At gawin natin yung totoong pagsunod, bagamat hindi tayo perfect, hindi natin magawa talaga, pero sige lang, magsumigasig tayo. Pagsikapan natin na makasunod sa Panginoon sa lahat ng kanya'y pinag-uutos sa atin. At napakasaya na makita natin siya face to face. At yun ay totoo. Darating yung araw na yun na makikita natin siya face to face, live. Diba, no? And we will no longer need faith or hope because that which we've hoped for will finally be revealed. Wala na. Andun ka na eh. Nakapasok ka na sa kaharian niya eh. Kaya wala nang kailangan may faith pa ako para makita ko si Lord. Nag-hope pa ako. Hindi na. Marireveal na yung hope mo ngayon. Yung hope natin ngayon, by the time na ma-meet mo si Jesus Christ, face to face, live, ayun na yung katuparan, no? Ng ating mga ipinagdarasal, ng ating mga ginawa dito, yung ating pong pag-asa na makita natin siya. Revelation na yun. Makikita na natin siya. And talagang nakaka-excite, no? Alam mo yung mga pumapanaw na nakakilala sa Panginoon, hindi kinalulungkot ang kanilang pagpanaw. Although malulungkot ka dahil mahal mo sila, mga memories na iiwanan nila. Meron akong isang kakilala na hindi naman kami personal na magkakilala, pero naging nakasama namin sila sa isang event, ay binawian ng buhay ang kanyang asawa. At pastor po siya, yung lalaki, at yung babae ay nagkasakit at hanggang sa kinuha na siya ni Lord. At yung asawa na si pastor ay hindi po siya nakitaan ng kalungkutan na yung alam mo yon yung although nagdalamhati siya syempre. Dahil mahal niya yung kanyang asawa eh. Minahal niya ito, pero alam mo yung joy, yung patuloy niyang pasasalamat sa Diyos, hindi nawala. Nandoon yung kanyang grateful heart, yung kanyang kagalakan, sapagkat alam niya na ang kanyang asawa ay makakapiling na ng Diyos. Diba? Kaya nga, sabi ko, nawa, no, lahat tayo, ganun. Kapag dumating ang panahon na tayo kukunin na ng Panginoon, nawa tayo ay handa, tayo ay talagang sa Kanya mapupunta. At makikita natin si Lord face to face pagdating ng time. Yun ang talagang nilulook forward ko yan. At dahil lahat naman tayo dun papunta, wala naman taong mananatiling buhay sa mundong ito. Diba? Lahat tayo uuwi sa dapat nating kauwian. Pero siguruhin lang sana natin na sa ating uuwian, uuwi tayo sa tahanan ng Diyos, sa langit kung saan siya ang naghahari. Pangatlo, our troubles and our heartbreaks and even
death itself, even ang kamatayan, are temporary. Lahat ng mga pinagdaraanan natin sa mundong ito, mga troubles, heartbreaks, sakit sa yung mga sakit sa puso, yung ibig sabihin yung mga masasakit na nangyari sa buhay natin, mga pagsubok, mga problema, sakit, karamdaman, literal na karamdaman, cancer, sakit sa puso, sakit sa liver, kahit ano pa mang karamdaman yan, stroke, lahat po yan temporary. Huwag tayo masyadong mag-focus dyan. Kaya minsan ako, nagigilty ako, sabi ko, Lord, sorry Kasi dumarating ako sa time minsan na pag may naramdaman ako, agad ako natatakot. Tinatakot ako ng kaaway. Kasi alam niya yun ang kahinaan ko. Isa sa mga kahinaan ko. And sabi ko, Lord, hindi pwedeng mag-focus ako sa nararamdaman ko. Ano ba kung meron akong nararamdaman? Ikaw naman na may hawak ng buhay ko. So, iingatan mo. At ano man mangyari sa akin, your will be done, Lord. Walang dapat ikatakot Kasi hawak ka ng Panginoon na siyang naglikha sa'yo. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Mahal mo. Thank you, Lord, dahil nandyan ka. And thank you, Lord, lagi mo ko pinapaalalahanan. Kaya wala talagang dapat ipag-alala. And dahil nga, temporary lahat. Bahay mo, temporary. Buhay mo, temporary. Pamilya mo, temporary. Trabaho mo, temporary. Although regular ka dyan. Diba? Pero pag pinag-usapan ng spiritual, lahat ng bagay na meron tayo, maging ang negosyo, kaya huwag tayong masyado dun mag-focus, mag-ubos ng oras at panahon. Dahil temporary lahat yan, pwedeng mawala yan. Kahit nga nandito ka pa sa mundo, yung trabaho mo, hindi mo pwedeng panghawakan. Negosyo mo, hindi mo pwedeng panghawakan. Dahil darating ang time, pwedeng in a snap of a finger, pwedeng mawala yan. Na kahit pinagbubuti mo, merong pwedeng mangyari na wala na out of your control ay mangyayari, 'di ba? Because si Lord ang may hawak ng lahat Na minsan akala natin yun na yun yung nangyari po sa kanya nung ako nagtatrabaho sa isang multinational company dito po sa Cavite before. Na ang akala namin mag-asawa, doon na kami magre-retire, doon na kami lahat. Doon na ang buhay namin. Talagang we focus our mind, yung buhay namin parang yun na yun. At hindi lang kami yun. Halos lahat na empleyado dun sa kumpanya na yun. At na-disappoint kami talagang, actually maaga naman ako umalis dun sa company. Naiwan yung husband ko dun. Dahil nag-resign ako dahil sa sobrang stress. So naiwan siya dun at nagstay siya hanggang hindi namin, walang makapagsabi na magsasara yung kumpanya na yun. Sa kalaki ng kumpanya na yun. Dito lang naman sila nagsara sa Philippines because of a reason. May dahilan sila. Pero kung nandoon ka sa kumpanya na yun, na nandoon ka simula hanggang habang tumatagal ito, nakikita mo yung progress, nakikita mo ang ganda ng kumpanya, nakikita mo yung ganda ng pasweldo, benefits, ang ganda na lang magpalakad ng kumpanya. Hindi mo maiisip na magsasara ito sa Pilipinas. At nangyari nga, nagsara po sa Pilipinas at libo-libo ang nawalan ng trabaho. Nawala ng pag-asa at pinanghinaan ng loob. Kasi nga nakafocus na doon Nakala, yun na ang magbibigay sa kanila ng talagang magandang future. Kasi minsan nakakalimutan natin talaga ang Panginoon sa mga ganung pagkakataon. Na huwag nating hayaan, na mawala ang focus sa Diyos, na siya yung permanente, siya yung forever. Nakafocus tayo sa mga temporaryong nangyayari sa buhay natin dito sa mundo. Kaya tuloy, nandyan yung disappointment, di ba? Nandyan yung dahil sa inaasahan mo, ito na, tapos nawala, talagang panghihinaan ka ng loob. Talagang parang mawawalan ka ng pag-asa, di ba? Lalo na kung trabaho yan. Kasi paano na, di ba? Paano na yung pang-araw-araw? Paano na kung hindi ka nakapag-ipon? At yung matatanggap mong amount ay pinambayad mo lang sa utang. Hindi mo alam paano magsisimula. Mag-a-apply ka na naman ng trabaho. Magninegosyo ka ba? O magtatrabaho ulit? Di ba? So, ang daming bagay na minsan ay nakakapanghina ng loob natin is because nag-focus tayo ng sobra-sobra sa mga bagay na ito na alam naman natin na temporary ito. Kaya ang mindset natin, ang ating eternal life, doon tayo mag-focus sa pupuntahan natin.
Hindi yung kung ano yung meron tayo dito. Kasi lahat ito pwedeng mawala in an instant. 'Di ba? Kaya po, kapag nakapokus tayo sa Lord, ano man ang mangyari sa mga bagay na temporaryong ito sa paligid natin, hindi tayo ganun masasaktan. Kasi doon tayo sa Diyos nakatingin, kaya nga ang title natin ngayon, Look Up. Always look up. Kasi sa Kanya, permanente. 'Di ba? Sabi nga, the only permanent in this world is change. Yung pagbabago lang ang permanente. Laging may pagbabago. Napansin nyo? Lahat. Laging merong changes sa buhay mo, trabaho mo, negosyo mo, pag-aaral mo. Araw-araw nga di ba? Kahit ngayon, nag-expect ka itong mangyayari. Pero may pagbabago yan. At the end of the day, pag na-realize mo, na-evaluate mo, ito yung plano ko, ito yung dapat mangyari, pero ibang-iba yung nangyari. May change. Di ba? Ang dami. Even yung paglilipat bahay mo, nag-change address ka. Nangyayari yan. May lumilipat ng bahay, merong lumilipat ng school, merong nagbabago ng negosyo. So, ang daming pagbabago sa buhay ng tao. That is why, do not focus in this world. Huwag sa panlupa. Mag-focus tayo sa panlangit. Kasi yun yung permanente forever with the Lord. Diba? And sabi pa dito, scriptures tells us that eventually, God will do away with pain and death and sickness and suffering forever. Si Lord lang kayang tanggalin yan forever. Yung sickness, yung death, suffering, pain na nararamdaman natin ngayon, lahat yan mapapawi, mawawala pagdating ng panahon because of Jesus Christ. Because of His promises. Diba? At yung pagdating ng panahon na tayo ay pupunta na sa kanyang kaharian. Wala nang sakit doon, wala nang paghihirap. Sabi nga po nung yung sa aming pag-aaral sa isang pastor, sabi niya, sa langit pagdating natin doon, dahil perfect na yung lugar na yun. Wala nang pain doon, wala nang suffering, wala nang pagluha, wala nang problema, walang negative doon, lahat positive. At lahat din ng memories natin na maiiwan at matatandaan kapag nandun na tayo sa langit ay lahat lamang ng magaganda. Lahat ng mga magagandang ginawa ng kapwa mo sa iyo. Walang negative. Magkita-kita man tayo doon, hindi mo man ako kilala. Pero nagawang kita ng mabuti. O kilala mo man ako, ang magpapaalala sa iyo ay ang memorya ng magagandang bagay na nagawa ko sa iyo. O nagawa ng taong ito sa iyo. Diba? Ang ganda, no? Sabi ko nga, wow. Kasi wala naman talagang hinanakit doon, walang galit doon, walang sama ng loob. 'Di ba? Lahat masaya, lahat nagpupuri, lahat positibo. Yun yung langit. Pero pag doon ka naman sa impyerno napunta, which is hell is real, totoo rin yun, ay puro naman doon grudges, galit, sama ng loob, lahat ng sama at lahat ng negative nandoon. Lahat na aalala mo, yung mga masasamang ginawa sa'yo ng kapwa mo, doon talaga ang sobrang pagdurusa. Yun naman yung walang hanggang kamatayan. Eh doon ako sa buhay na walang hanggan. Kasi sa kamatayan walang hanggan, ako ayoko naman doon. Diba? Pilitin natin. Kayanin nating makasunod sa Panginoon at talagang tanggapin natin si Kristo kung wala pa tayong Kristo sa puso natin, hindi pa natin siya binibigyan ng pagkakataon sa buhay natin. Baka patuloy mo pa rin siyang nire-reject. Naku, wag naman po. Diba? Kailangan natin si Jesus Christ. Kahit anong busy natin, kahit na anong success na meron tayo sa buhay natin, kahit ikaw pang pinaka-successful sa mundo at hindi ka nagkukulang, you need Jesus Christ. The joy of the Lord is my strength, sabi ni Ate Lori. Diba? Yun talagang kalakasan natin ang Panginoon. Wala nang iba. At ang buhay natin ito, wala talaga po itong patutunguhan na maganda kung wala ang Panginoon sa buhay natin. At hindi tayo magkakaroon ng masaya at payapang buhay kung wala ang Diyos. Kaya po, sabi ko kanina, di ba? Pag nasa langit na tayo, naalala lang natin magagandang ginawa ng tao sa atin. Lahat lang na magaganda. So, gawan natin ng maganda ang ating kapwa. Maging mabuti tayo sa kanila. Kilala man natin sila o hindi. Mapapakitaan natin sila ng ano bang isang tunay na anak ng Diyos. Di ba? Dapat dama nila
Na pag nakita ka nila, nakausap ka nila, tinitingnan ka pa lang, ramdam na nila si Kristo sa buhay mo. Tapos naman, sarap siguro ng ganun, no? Ma-perfect sana natin yun. By the grace of God. Na si Lord ang nakikita sa buhay natin sa lahat ng pagkakataon. And ang saya na malaman na may forever with the Lord. Diba? Yung forever na alam mong sa Kanya mo lang mararamdaman at mararanasan ang buhay na walang hanggan. And lastly, and most importantly, God is still on His throne, with Jesus beside Him in the place of honor. So, ang Diyos ay isang katotohanang nandun siya sa langit at iniintay tayo. At sa Kanyang pagbabalik dito, ay susunduin niya na tayo. Diba? At yun yung bagay na dapat na pinaghahandaan natin lahat ngayon. Dahil malapit na po ang pagbabalik niya. Nararamdaman na natin sa dami ng mga nangyayari ngayon. Yung patuloy na kasamaang lumalaganap. Diba? Kasi pag nangyari yan na puro kasamaan na, darating na talaga si Jesus Christ. Para tayo ay kunin na, baka mapasama pa tayo dun sa kasamaan na yun. Diba? Magbabalik na siya to judge. Diba? Hindi bilang tulad nung una niyang pagdating na binigyan pa tayong pagkakataong makakilala sa Kanya. Darating siya to judge. So, handa ka na ba sa Kanyang pagbabalik? Dapat paghandaan natin yun. Hindi lang tayo, ihanda rin natin ang ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita sa kanila. Huwag natin aksayahin ang pagkakataon na tayo ay mag-share. Diba? Ikwento natin ang kabutihan ng Diyos at ipakilala natin ng Diyos sa kanila na sigurado naman, lalo sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon, kailangan nila si Kristo. At paano nila ito malalaman kung hindi natin ito ikukwento sa kanila? Huwag na tayo mag-isip na kasi naman pag sinasabihan siya, kasi huwag na tayo mag-negative ng ganun. Kasi ang trabaho lang naman talaga natin ay magbahagi, mag-share. Wala tayong kakayahan para pagbaguhin sila. At hindi rin natin control ang mga emotions nila. Ang importante, nagbahagi ka. Ipagpasa Diyos mo ang resulta nito. Ipagpasa Diyos mo ang buhay nila. Ipanalangin mo sila. Yun lang. At ang Diyos ang kikilos sa buhay nila. Ang Diyos ang magbabago sa kanila, hindi ikaw. Diba? Huwag tayo ma-stress. Kasi minsan, pati yung pagbabahagi ng salita ng Diyos, kinai-stressan natin. Pag hindi nakinig, pag hindi parang pati ikaw, kasi naman, di ba, nasisira din yung mood mo? Wag! Be happy! Kasi at least kahit na gano'n ang reaction niya, pansamantala siyang nakinig. At ang mangungusap sa kanya ay ang banal na spirito. Naiinis man siya habang nakikinig siya sa'yo, at least nakikinig siya. Di ba? O tanggihan ka man niya, it's fine. Ang importante doon, sumunod ka sa pinapagawa ng Diyos sa'yo. Di ba? Ginawa mo yung parte mo. Bilang yun ang nais ng Diyos na gawin natin. Di ba? Kaya kahit na magalit pa sila, hindi man sila, ini-invite mo sila sa church, hindi pumunta, okay lang. At least nag-invite ka. Di ba? Ginawa mo yung part mo. Nung nagkwento ka, nag-share ka about your testimony, parang hindi sila interesado at sabi, okay lang, thank you Okay lang din. Hindi yun kawalan mo. Kasi ikaw yung nagbahagi. Ikaw ang nagbigay. Hindi nila tinanggap. Hindi mo problema yun. Diba? Problema na nila kay Lord yun. Basta ginawa natin yung part natin. At huwag tayong masasaktan kapag nagre-reject sila. Diba? Kasi, alam mo, normal yun. Dati nga ikaw, nire-reject mo rin naman si Lord noon Tumatanggi ka rin. At isa ka rin sa mga palagi may nasasabi sa mga taong nagbabahagi, parang ako lang nung araw. Bata pa ako, may mindset na ako ng nanay ko. Huwag kang makikinig sa mga ganyan, Yung mga kumakatok dyan sa bahay natin, huwag mong pagbubuksan yan. Huwag kang makikinig dyan. Kasi babaguhin niya ng relihiyo natin. Ako ganun yung nanay ko. At talagang hindi, busy kami. Ganun yun. Pag mayroong kumatok sa pinto, kahit na ano pang relihiyo niyan, hindi. Marami kaming ginagawa. Sa iba niya lang kayo pumunta. Doon na lang kayo magbahagi, ano niyan gusto niyo sabihin. Ganun. So, nakikita ko yun sa nanay ko. Kaya lumaki akong parang, nung ako
Kasi kailan lang naman po ako nakakilala, 1998, gano'n, di ba? So, yung talagang mga habang lumalaki ako as a child and as a teenager, nakikita ko yun na yun dapat yung gawin. So, ako din, nagre-reject din ako, parang pag may kakausap sa akin, hindi po, hindi po. Di ba? Parang may allergy ka, no? Kaya, huwag tayong malungkot, huwag tayong maapektuhan kapag ganun din yung kinakausap natin. Kasi ganun din naman tayo dati. Maunawaan natin sila. At ang pinakamahalaga, ipag-pray mo sila. Pagdasal natin. Di ba? Kasi hindi naman tayo may hawak ng buhay nila eh. Ang Panginoon. Ang Panginoon ang bahala. Ipagkatiwala natin sila sa kanila. Maging yung mga tao na share na natin. Kaya masyado ma-stress na, bakit gano'n, sineran ko na, hindi pa rin nagbabago buhay. Huwag mong bantayan ng bantayan. Kasi yung magpapabago ng buhay nila, hindi ikaw. Hindi yung ibinalita mo sa kanila dahil lang sa ikaw nag-share, gusto mong magbago na sila. Wala sa atin ang kapangyarihan. Nasa Diyos at nasa banal na Espiritu. Hayaan mo, may time ang lahat ng yan. Right timing yan. Si Lord ang may alam kung kailan yan mangyayari. Basta wala kang gagawin kundi ipanalangin, ipanalangin at ipanalangin sila. Diba? Paalalahanan minsan pero wag madalas. Kasi baka mainis sila sa iyo na paulit-ulit naman to. Lalong hindi sila napapalapit sa Diyos sa ganung paraan. Diba po? Siguro sendan mo lang ng mga verses, pero wag yung masyadong paulit-ulit na naiingayan na sila sa atin. Okay? So no matter how crazy, senseless, or heartbreaking the world can seem, we can have confidence knowing that nothing is outside of God's sovereign plan. Kahit ano pang kaguluhan ang nangyayari sa mundong ito, gaano pa ka-crazy, na parang kagulo, parang wala namang sense, or gaano mang kasakit sa puso ang nangyayari, parang nakakasakit na sa puso itong mga to. Kalain mo yan, ninakaw nila ang pera na dapat para sa taong bayan. Alam mo yung minsan, masyado tayong affected, no? Kasi bakit? Yun at yun yung pinapanood mo eh. Kung sa tingin mo naapektuhan ka na, ibitawan mo na yung panonood niyan. Di ba, nagiging personal na. Na wala ka ng bukang bibig kundi yun. Sana ang maging bukang bibig natin na yung Panginoon. Kasi unang-una, wala naman tayong control sa mga nangyayaring yan. Di ba? Wala talaga. Panginoon lang ang may control dyan. So, all you need to do is pray for them. Pag-pray na lang natin silang lahat. Kasi kung magpapa-apekto tayo sa kanila, unang-una, mai-stress ka. Pangalawa, matatakot ka. Pangatlo, pwede kang ma-depress dahil lang sa problema ng iba. Diba? Kasi dadagdag pa yun sa problema mo eh. We have our own problems na dapat solusyonan. At nagpapa-apekto tayo sa mga problemang ito. So, wala naman tayong kinalaman. Diba? Na nagiging sanhi pa yan ng pagkakasakit mo. Dahil nag-aalala ka eh. Sa mga bagay na wala naman talaga tayong magagawa. So, relax lang. Diba? Kasi minsan nakakakita talaga ako ng grabing reaction sa mga balitang nakapapanood nila. Galit na galit sila. Sabi ko, naku po, ingatan niyo po ang puso niyo. Huwag tayo masyado magpa-apekto. Kaya nga ako, hindi ako nanonood talaga niyan. Please, huwag tayong manood ng mga balita na hindi naman makakatulong sa pag-unlad natin. Tama nang mabalitaan mo na merong ganyan talaga. Tama na, gano'n na lang yun. Ako gano'n lang. Nabalitaan ko ngayon minsan sa kakilala, kapitbahay, naririnig kong pinag-uusapan nila. Tapos, napapadaan sa newsfeed ko. Tapos, hindi ko yung pinapanood para hindi siya lumabas sa newsfeed ko. Kasi, minsan ko nang malaman, sapat na yun. At ipinagpe-pray ko na sila. Lord, yun lang kaya kong gawin eh. At ayoko maapektuhan. Kasi pag naapektuhan ako, ako nakawawa doon. Kung nagkasakit ba ako, pwede ba akong humingi ng tulong sa kanila? Wala naman eh, di ba? So, ipagpasa-Diyos natin ang lahat. Kailanman hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Napansin nyo, ano bang problema ang dadaanan ng Pilipinas o ng kahit na anong bansa na hindi pinagtagumpayan? Di ba? Lalo ng Pilipinas. Ilang bagyo na ang dumaan. Nagtagumpay naman ng Pilipinas, nakatayo pa rin ng Pilipinas. Marami pa rin Pilipino ang lumalaban. Ilang problema ng dinaanan natin. COVID, di ba? Isang pinakamatinding pinagdaanan ng Pilipinas, ang COVID. Nilampasan natin yun. Not because magagaling tayong Pilipino. Not because magaling tayong mag-handle ng problema, but because we have a God who is sovereign. Diyos
na pinakamakapangyarihan sa lahat, na walang hihigit sa Kanya. Wala siyang katulad. Di ba? Diyos na merong sovereign plan for all of us. Lahat ng nangyayaring ito, siya lang ang may alam kung bakit ito nangyayari. Kaya huwag niyo nang masyadong, yung iba kasi, isip pa ng isip, bakit naman nangyayari sa Pilipinas to? Minsan nga, problema mo nga, hindi mo alam kung bakit ito nangyayari sa'yo. Iniisip pa yung iba, yung problema sa labas, na nagdadagdag ng stress sa'yo. Na hindi naman makakatulong para ikaw ay mag-grow. Emotionally, physically, mentally, spiritually. Diba? Sa totoo lang, ang daming taong disturbed ngayon. Just because of this news. Na sobrang, di ba? Although, napag-uusapan, pero hanggang doon na lang yun. Huwag mo nang bitbitin at masyado pang seryosohin. Tama namang napag-uusapan yan dahil maging aware din tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran, pero hindi to the point. Now, para bang ito na yung nag-control ng buhay mo. Hindi ka na makagalaw. Natatakot ka na palagi. Paano na ang bukas namin? Paano na ang kinabukasan ng Pilipinas? Paano na? Diba? Sobrang malawak na yung tinitingnan natin. So, pagdasalan lang po natin sila. Huwag tayo masyadong magpa-apekto. Nakakatakot kasi na tayo na yung magkasakit dahil doon. Tayo natin magkasakit dahil doon. Diba? Please, lalo na may mga karamdaman na talaga na hindi maiwasan na mapanood ito. Kasi nga, lalo na kung nasa bahay lang, nakaratay sila, nakahiga. Hindi makabangon, may sakit nga eh. Papapanood nyo pa ng mga ganyan. Huwag nyo nang papanoorin ng ganyan. Diba? Ipapanood nyo na lang yung mga bagay na magpapalakas ng loob nila, magpapatibay ng pananampalataya nila, magpapatatag sa kanila at magbibigay sa kanila ng pag-asa. Kasi yung mga ganyang negatibong palabas, maninegative sila lalo, panghihinaan ng loob, at lalong ayaw ng lumaban. Diba? Hindi natin alam kasi ang epekto nito sa bawat tao. Iba-iba yan eh. May taong parang deadma lang, may tao naman na sobrang naaapektuhan. So, asan ka dun? Diba po? At kung ikaw ay Kristiyano at alam mo naman na may Diyos tayo na sovereign, makapangyarihan sa lahat, na may hawak at may kontrol ng mga pangyayari sa loob at labas ng bansa at ng buhay mo at ng sa langit at sa lupa, may Diyos na nagmamahal sa iyo, relax ka lang. Kasi He is in control. Diba? Pagkatiwala natin sa Panginoon, pray mo lang sila. Alam ng Diyos ang gagawin niya sa mga taong ito na involved sa mga pangyayaring yan. At yan ay hindi nalilihim sa Diyos. Diba? Minsan kasi parang akala natin walang alam ang Diyos eh. Relax lang kayo. May timing sa lahat ng bagay. Diyan magaling si Lord. Diba? Alam na alam niya. Kailan ito mangyayari? Kailan ito dapat mangyayari? Kaya po, ipagkatiwala natin ang lahat. Diba? So, ganun lang po. Relax lang ha. Kasi ang dami ko talagang, even sa social media, ang daming nagagalit, ang daming nagngingit-ngit. Relax lang po. Baka magkasakit kayo ng dahil dyan. And so when you're tempted to look around at others or look inward at yourself, look up instead. Kesa kung saan-saan ka tumitingin, tingin ka ng tingin sa mga nangyayari sa paligid mo, sa labas, sa loob ng bansa, tingin ka ng tingin sa nangyayari sa kapitbahay mo, sa buhay ng iba, o sa buhay mo, puro doon ang focus mo. This time, focus on God. Look up instead. Tingin ka sa Diyos na tunay na nakakaalam ng lahat at tunay na may control sa mga pangyayari sa buhay natin. Siya lang ang pwedeng nating panghawakan ng kanyang mga pangako. Read your Bible every day at huwag kang titigil sa pagbabasa. And I suggest, basahin mo po ang buong chapter 3 ng Colossians, ng Colossus, para po mas maunawaan mo yung konteksto ng ating pinag-aaralan ngayon. Dahil napakaganda po ng mga sinasabi na nilalaman nito. Dahil dito tuturuan tayo. Alam niyo ito, bigla ko napatuon din sa verse 8. Isang paalala lang din po sa atin ng Diyos. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Isinuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos
na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di tuli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang alipin at ang malaya. Ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat at siya'y nasa inyong lahat. Kaya nga, dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis, mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo sa kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin tayo. Salamat, 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 Lord, sa napakaganda mong mensahe ngayong umaga. Thank you for this reminder, Lord. Hindi mo talaga kami pinababayaan na maligaw, mapahamak. Kasi araw-araw, pinapaalalahanan mo kami kung paano kami magiging kalugod-lugod sa iyo, paano kami makakapasok sa iyong kaharian, kung paano kami makakasunod sa iyong kalooban. Kasi yun naman talagang gusto mo, Panginoon, ang sumunod kami, sapagkat obedience is better than sacrifice. Salamat, Lord, nawa tumingin mo sa aming mga puso, ang aming natutunan ngayon, na malaman na ito'y tandaan namin, Lord, at i-share din namin ito sa iba. At nawa sa aming buhay ay lagi naming maalala, Panginoon, na ikaw lang ang lahat-lahat. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming pag-ibig, ikaw ang aming buhay, ikaw ang lahat-lahat, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay manatili ka sa aming buhay at magkaroon kami nitong tinatawag na eternal mindset. Na wala kaming ibang iisipin kundi ang buhay na walang hanggan. Sapagkat dito sa lupa pa lang noon, nararanasan na namin sa buhay namin ang buhay na walang hanggan. Dahil nandiyan ka upang iparanas ito sa amin kung gaano mo kami kamahal at kung gaano kakabuti sa aming mga buhay. Thank you, Lord God, dahil nung pinili ka namin at magkaroon kami ng personal na relationship sa iyo, doon na nagsimula yung eternal life. Salamat kasi namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang kami tubusin sa aming mga kasalanan. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon, dahil hindi mo kami tinitigilan. Kung kaya't lagi ka nandyan para paalalahanan kami na hindi kami maligaw, Lord, at mabalik sa dati naming pagkatao. Salamat kasi ginagabayan mo kami, tinuturuan mo kami, tinutulungan mo kami, pinoprovide mong lahat ng aming pangangailangan. Makaingatan mo, O Diyos, ang lahat ng mga taong nanonood ngayon. Kailangan kanila sa kanilang mga buhay. Samahan mo po sila, Panginoon. Gabayan mo po sila. Tulungan mo po sila. Ikaw po ang kanilang kailangan. Ano man ang kanilang pinagdaraanan, ano man ang kanilang mga problema, ikaw ang nakakaalam nito, Panginoon. Bigyan mo sila ng tapang, ng lakas ng loob, ng buong pagtitiwala sa iyo upang mapagtagumpayan nila ang kahit na anong pagsubok, problema at sakit karamdaman kanilang pinagdaraanan. Ikaw lang talaga ang solusyon, Panginoon, sa lahat ng problema namin. Ikaw lang ang solusyon sa lahat ng kalungkutan namin. Ikaw lang ang solusyon, Panginoon, sa kagalingan namin. Ikaw lang at wala nang iba. Salamat, Lord, at inihahanda mo ang aming uuwian, ang aming tahanan sa langit. Salamat, Lord, kasi patuloy mo kaming ginagabayan para maging kalugod-lugod kami sa iyo. Thank you for your love, Lord. Thank you. Thank you, Panginoon, sa wisdom na patuloy mong ibinibigay sa amin para makapaghanda kami sa tahanang iyong inihanda para sa aming lahat. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na kami ay makalapit sa iyo, na makilala ka namin kung kaya't idinadalangin namin ng mga taong patuloy kang nire-reject, Lord. Nawa ay ma-realize na nila, Lord,
na ikaw lang talagang kailangan nila sa kanilang buhay. Hindi ang mga material na bagay sa mundong ito, hindi ang pera, hindi ang kasikatan, hindi ang karangalan, kundi ang pag-ibig mo, Panginoon, at ang buhay na walang hanggan, na tanging ikaw lang ang makapagbibigay. Naway tanggapin ka nila, Panginoon, at magkaroon sila ng personal na relasyon sa iyo at tuluyan na nilang talikuran ng kanilang kasalanan at pagsisihan ito at isuko ito sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa mga pagkakataong ito, O Diyos. Thank you for your love, for your mercy, for your goodness, for your kindness, for your faithfulness, and for your grace and favor, Lord. Bless mo po, Panginoon, natin Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, God First Christian Ministry, ang GLU. Patuloy mo pong palaguin ito at paramihin pa ang mga tao na makakapag-aral ng iyong salita. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you for everything. We love you, Lord. We praise you and we honor you and we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. Thank you, Ate Ella, Ate Baby, Sis Babylin. Thank you po. Thank you, Ate Lori, sa lahat ng nanood sa God Loves You Movement Facebook page. Thank you po din sa mga nanood dito sa Ate Mavs TV Facebook page. Ate Marilyn, Ate Edgy, Ate, kay Pastor Mike. Thank you for watching sa Faith with Love. Thank you po, Ate Yesha. Good morning po sa inyo. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you po. Thank you. To God be all the glory. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Siya lang po talaga. He deserves all the highest praise. Thank you. Thank you. Sabi po na ni Pastor Mike sa Faith with Love, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Hallelujah. Praise be to God. Talaga pong tunay, no? Kailangan nating patuloy na makinig ng kanyang salita at magbasa ng kanyang salita, ng kanyang katotohanan. Please find time to read the Bible every day. So isang chapter na pwede nyo mabasa today is Colossians chapter 3, yung ating pong pinagnilayan ngayon, pinag-aralan. Please, balikan ninyo, basahin ninyo po. Maiksi lang naman yan at hindi yan kakain ng mahabang oras ninyo. Before you read the Bible, you pray and ask for the wisdom from the Holy Spirit para po malinaw nating maunawaan ang nilalaman nito. Hindi po natin to kaya maunawaan sa sarili nating katalinuhan. Kailangan natin ng presensya ng Diyos. So, yun lamang po. Sa mga hindi pa po nag-follow, please follow our Facebook page, Ate Mavs TV, God Loves You Movement, and also on Ate Mavs Online Tindahan. And please subscribe our YouTube channel para po lagi ninyong makikita at mapapanood ang mga videos natin dahil nililipat na po natin ito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. And I hope na i-like and share ninyo ang video na ito upang marami po ang makapakinig at maabot ng mabuting balita. To God be all the glory. Thank you po sa inyong oras. Salamat po sa buhay ninyong lahat. God bless you and always remember, God loves you. Mahal na mahal po tayo ng Diyos.